Magandang hapon po sa inyo muli mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. At naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. At bumabati rin po ako sa inyo ng Happy Heart Day or Happy Valentine's Day po sa lahat po, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung naganap na krimen o binalita kahapon ng GMA7 or 24 oras na isang babae po ang natagpuan patay sa Binangonan, Rizal. So, mamaya po papakita ko po sa inyo yung balitang yan at magko-comment din po ako sa nangyari pong heinous crime na yan, mga kababayan. Panoorin po natin. Isang babae ang natagpuang patay sa isang kanal sa Binangonan, Rizal. Hawak na ng pulisya ang ilang CCTV footage na maaari raw makatulong para malutas ang kaso. Nakatutok si Oscar Oida. Bangkay na ng matagpuan ng isang babae sa kanal sa may gilid ng Quarry Road sa Binangonan, Rizal. Pasado alas 7 kaninang umaga. Base sa inisyal na pagsiyasat ng mga pulis, posibleng kagabi pa iniwan sa lugar ang biktima. Yung po ay madamo, madilim, wala pong ilaw sa poste at wala pong CCTV na mga nakakabit doon. Maaari po ito na hinataw po ng matigas na bagay sa ulo. Ang biktima, kinilalang si Johnny Clear Kahilig, 31 anyos at isaunong marketing assistant. Positibo siyang kinilala ng kanyang live-in partner na si Roseler Lanon. Nang tanungin kung may nalalaman siyang nakaaway ang biktima. Hindi ko rin po alam, sir. Kayo, hindi mo kinitawan? Hindi naman din po. Alas 4 ng hapon kahapon daw nang huli niyang makita ang kinakasama. Pinagluto niya pa nga ako. Pagkatapos siya po magluto, nagpaalam po siya na maghahatid na daw po ng pagkain sa kabila. Sa kabilang bahay po. Tapos siya yun, hindi na po siya nakabalik. Pero nung time na yun, nagpaalam pa siya sa anak ko na may pupuntahan daw siya. Sa ngayon, may mga hawak na raw na CCTV footage sa ilang lugar ang pulisya na posibleng makatulong sa ikalulutas ng kaso. Sa gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran Mga kababayan, ipopost ko muna at magbibigay lang po ako ng ibang komento. So, mapapansin po ninyo mga kababayan na ang sabi ayon sa pulisya na nag-iimbestiga ay una, wala pong CCTV doon sa lugar kaya hindi po malaman kung sino po ang salarin. At ang masasabi ko po dyan mga kababayan, sa sistema po natin ngayon ay hindi po ma-documented o ma-record yung crime na bago mangyari, mga kababayan. Kaya nangyayari po, nagaganap muna ang crime, saka pa lamang nagkakaroon ng investigation. Or it takes many times, so days, or minsan years, or minsan ay unsolved case. Na kasi nga po, hindi po malaman kung sino po ang salarin. So, yan po ang problema ng sistema na umiiral po sa ngayon. Saga ng akin po, yung pong na-discover natin na laser super fortress, in real time po, before the crime is committed or after the crime is committed, yun po ay mare-record, madadocument kung sino po ang salarin, kung sino po ang biktima, kung saan lugar po nangyari yan, anong date o anong time. Kaya nga po, 100% po, kapag pinaira na po ng government yung laser super fortress na everything is documented, ay maiiwasan na nga po yung mga ganyan pong pangyayari. Kaya nga, nakakawa yung mga nasaktang pamilya. So hanggang ngayon po, hindi po malaman kung sino ang salarin, mga kababayan. So papatuloy po natin ang balita po ng 24 oras, mga kababayan. Nung time na yun, nagpaalam pa siya sa anak ko
na may pupuntahan daw siya. Sa ngayon, may mga hawak na raw na CCTV footage sa ilang lugar ang pulisya na posibleng makatulong sa ikalulutas ng kaso. So, yan po ang sabi po ng kanyang ginawa po asawa. ng asawa ko, pagbabayaran ko. Kung sino man daw ang gumawa noon, Hindi mo ay pagbabayaran niya raw. Para Ang sa tanong, GMA kailan? Integrated News, Oscar Sino? Oida, nakatutok. Ang problema, 24 wala pong oras. CCTV camera. So, sino po ang suspect? So, yan po ang malaking katanungan. So, yan po ang problema ng old system natin o yung present system na ginagamit natin na mangyayari po muna ang crime bago po malaman kung sino po ang salarin. O minsan, hindi po malalaman or hindi na po malalaman or magiging unsolved case, mga kababayan. Kaya nga po, kung sakasakali ay pala rin po tayo October 2024 hanggang May 2025. Ako po ay nagbabalak kumandidato sa senatorial na napakarami po mga batas ang kailangan pong ipasa in relation po sa crimes and corruption and prosper the nation, mga kababayan. So, yan lamang po at ingat po kayo lahat.